Mad Flow Music. San Pablo eh! Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ni MGD yan afford ni Mangusin. Nako kahit nga pumunta ng Japan, baka di niya afford eh. Diba? Ren dyan dahil kay MG dumami views ni Kulaong. Pero akala ni Kulaong mga supporter niya, di niya alam mga bashers niya nanonood sa kanya. Ayan. Salamat po sa mga nag-like ha. Thank you po. 209 na. Salamat po sa mga nag-like. Kasi nagmamaneho pa rin ho ito. And I am actually 100 million% sure about this. Na nagmamaneho ito. Sure yan. Kasi sinabi ng mga naging tauhan niya and now may lumabas na video na to. Siya yan. Siya ho yan, Ase. Pero alam ko and sure ako, mga kahombre ko, na nakakarating na to kay Ase. Wala pa nga lang talagang super tibay na patunay. Pero darating tayo dyan. Naniniwala ako dyan, mga kahombre ko. Hintayin nyo lang. Kamakailan lang, nagkaroon si Gusgusi ng iba't ibang mga estudyante na lumahok sa kanyang palaro na may kasamang premyo. Huwag niyong kakalimutan yan, mga kahombre ko. Dito tayo sa maganda-gandang issue. Putrages, nagwala siya eh. Kanta! Ang mga estudyante ay mostly galing sa Cagayan State University. Tandaan niyo yung pangalan ng university na yan, ha? Cagayan State University. Cagayan State University. Practice teacher na siya. Estudyante ka ng anong university? Ano? Cagayan State University. Naglabas ng 2 dokumento si Fujinius sa kanyang post kung saan kinauukulan ito sa paggamit ni Gusgusin ng mga estudyante sa kanyang live. Official documents, illegal activities. These 2 official issuances from Cagayan State University directly address reports linking students to the illegal, fraudulent, and deceptive activities of Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos, in connection with so-called Ayuda Scam. The first document confirms that the university has taken immediate action to warn and protect students from fraud, deception, and unlawful schemes. The second document is a formal memorandum enforcing a zero-tolerance policy against scams, fraud, misrepresentation, and other illegal activities associated with the said individual. These official records clearly show that the matter is serious, documented, and acted upon by the university to safeguard its students and uphold accountability. Eto tingin ko dahil nga scripted yung interview ni Kulaong dun sa bishop ko nun na yun. Baka mamaya may lumabas na naman na memorandum na patungkol dyan sa bishop na yan. Makikita ho natin dito, mga kahombre ko, na merong isang malaking pagkakamali si Fujinius na naisulat dito. At yun ho, ay yung tawagin si Francis Leo Marcos na Norman Mangusin. Una, wag mo akong tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko. Hindi Norman ang pangalan ko. I am Francis Leo Marcos. Okay? So, hindi ka pala si Norman. So, bakit ka tumutugon sa mga question sa'yo ng mga tao? Lalong-lalo na sa akin. Ano bang gamit kong pangalan mo? Hindi ba Norman Gusgusin? Norman nga ang tawag ko sa'yo eh. Di ba? So, ibig sabihin, baliw kang talaga. Kasi, hindi naman pala ikaw, pero sumasagot at tumutugon ka sa akin. Let's move forward. Office of the Vice President for Academic Affairs.
To whom it may concern, this has reference to your email dated Feb 3, 2026 in regard to the immediate concern of the students of Cagayan State University who were allegedly involved in the ayuda scam of a certain individual named Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Please be informed that CSU administration will take appropriate and immediate action to this concern so that our students will be properly warned and protected against fraudulent, deceitful, unlawful activities or any other analogous circumstances. Thank you. Galing mo ito sa Vice President for Academic Affairs, mga kahombre ko. So let's move forward. Prohibition in engaging to scam and fraudulent activities. An information has reached my office regarding the alleged engagement of some students of Cagayan State University to online scam and fraudulent activities of a certain Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Grabe, no, mga kahombre ko? Like, magtataka kayo. Bakit pag sinabing scam, automatically Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos, di ba? Like, magtataka ka talaga eh. Hindi ho ito galing sa akin o kung kani-kaninong mga tao lang. Ito ay straight galing na to sa isang university. Now you tell me, mga kahombre ko, di ba? Bakit? Kung totoong wala kang kinalaman, wala kang ganyan, wala kang kung ano-ano man, di ba? Bakit ka malalagay sa gantong sitwasyon kung hindi ka gumagawa ng kabulastugan? Alam nga naman, pati ba naman yung Vice President ng CSU, bubulastugin ka, Norman? O ibabash ka o galit sa'yo? Definitely no, man. Diba? It's just that, napapanood ka ng mga yan. Tapos na yung mga taon tulad noon na naitatago mo yung katarantaduhan mo dyan sa Cagayan at sa Isabela. Kasi masyado pang mga inosente ang mga tao noon dyan. Ngayon, it's the same thing as Manila na dyan almost. So yung mga nakakapanood dito, nai-spread na rin dyan sa Cagayan, sa Isabela, kaya hindi ka na makapanloko. People know you. Alam na nila yung galawan mo. Yung awareness na inispread ko, literally, kinain na din nila yon. And they are actually chewing it every day. Every single time na nagvi-video ko, talagang minamahal nila yung awareness na yon. At every single day, nagpapasalamat yan sila sa mga kahombre ko at sa akin. Kasi yes, we are saving lives. We are actually saving lives, Mangusin. Para lang hindi makalapit sa iyo mga tao. Kasi masama talaga yung ginagawa mo. You know this, Norman. Come on, man. Alam mo to. Pwede ba naman mag-imbento lang mga tao dito, di ba? Sa social media, pagtripan ka lang, di ba? Hindi na-epekto yan, Norman. Tapos na yan, pagbayaran mo lahat ng kasalanan mo. Tapos alam mo, Norman, pagkatapos mo, madadamay din yung mga kasama mo back in the day. Yung mga dati mong enabler. Abangan mo yan, Norman. Magsasama-sama talaga kayo. Yan yung ending ng storya mo, Norman. To the point na kahit lahat, yung mga matagal na mga nagsiwalaan sa poder mo, mamalasin din talaga ang buhay dahil sa'yo. Sabi ko naman, mga kahombre ko, lahat ng mga tao lumalapit sa tao na ito, nasisira ang buhay at minamalas ang buhay. Real talk ko yan. Our university adheres to a zero-tolerance policy towards scam, dishonesty, deception, and any action that seek to defraud individuals or entities. Hence, this order serves as a stern reminder and warning to all students not to engage in any form of scam or fraudulent activities such as, but not limited to the following: financial scam, online fraud, misinterpretations, phishing, investment scams, and other analogous activities. We urge all students to exercise due diligence and proper caution in all their dealings in order to prevent from engaging into unlawful activities. For your strict compliance and proper guidance,
Thank you. Maling-mali ho, no, mga kahombre ko. Yung pagkakaintindi ni Norman Gusgusin. Pero what do you expect from this type of person, di ba? Wala naman talagang maiintindihan ng tao na ito kasi talagang bokya ho ang utak nito. Norman, hindi naman sinasabi na ikaw ay scammer, no? Walang sinabing ganon itong Vice President. Alleged. Tama? Ikaw ang mahilig gumamit ng allegedly, di ba? Allegedly. Tapos di mo alam, ibig sabihin nun, alleged, scam, and fraudulent activities. Wala siyang sinabing scammer ka, Norman. Walang ganon. Tandaan mo, may mga abogado to. Literal na gobyerno may hawak sa university na to. So wag mo mamaliitin to, Norman. Kasi literal na baka mamaya niyan kung sino na namang anghel ang iyong mabangga dito at literal na mahoyo ka na ng mas mabilis pa kesa sa alas 5, Norman. Ha? Huwag kang gagawa ng kabulastugan. Ikaw lang naman ata hahanap na naman ng gulo Di ba? Pinag-iingat lang ng Vice President ang mga estudyante niya na baka mamaya mapahamak sa scam, online scam. Di ba? Yun lang. Mag-ingat lang kayo. Isa lang tong warning, kumbaga, Norman. Intindihin mo kasi. Ano ba kasi talaga laman ng utak mo, tae? Ha? Wala talaga. Wala namang ibang sinasabi to. Pinag-iingat lang ang kanilang mga mahal na estudyante. Anyway, kahit saan anggulo mo tignan, kahit nagwala-wala ka pa, mag-acting ka pa na galit-galit ka, wala namang mangyayari dyan. Kapag hoyo, hoyo ka na talaga. Okay? Anyway, dahil dito, napalay biglaan ng maikli lang sa umpisa si Norman Gusgusin upang magbigay mensahe sa mga kaganapan, mga kahombre ko. Mariden Ventura Calyan, DPA SESE, as Vice President ng Academic Affairs, this will be your final warning to me. Okay? So dito kasi, meron kang nilabas dito, Miss Ventura. Unang-una, Miss Meriden, nandito ako sa Cagayan dahil taon-taon akong nandito sa Peña Blanca. Bahagi ng advokasya ko ang magbigay tuwing Pebrero 25, Pebrero 26, ang magbigay ng libreng salamin sa mata sa lahat ng malalabo ang mata, hindi lamang sa bayan ng Peña Blanca, halos buong Pilipinas. Taon-taon yan, ginaganap ko rito. Magtanong ka sa Peña Blanca LGU, okay? Una, wag mo ko tatawaging Norman. Hindi Norman ang pangalan ko. I am Francis Leo Marcos. Galit na galit talaga yan pag natawag na Norman. Doon pala alam mo na hindi mabuting tao yan si Kulaong. Kasi yung Norman, bigay sa kanya ng kanyang magulang. Aayawan mo yung pangalan na bigay sa'yo ng magulang mo. Di ba? Ako, katulad ko, Makmak. Palayaw ko. Nickname ko. Makmak. Pinangalan sa akin ng nanay ko. Nakalakihan ko yung pangalan na Makmak. Tinatawag ako ng Makmak. Hindi ako tinatawag ng tunay kong pangalan. Laging Makmak, Makmak, Makmak. Pati mga kaklase ko, Makmak ang tawag sa akin. Doon sa komunidad namin, lugar namin, Santa Maria, Makmak ang tawag sa akin. Hindi ako minsan, Pablo, yun, Pablo. Pero, hindi ako tinatawag ng tunay kong pangalan kasi mas kilala akong Makmak. At, bigay sa akin ng nanay ko yun, bakit Makmak? Makulit. Tinanong ko kasi nanay ko, Nay, bakit ba Makmak? Kasi parang ang layo nung pangalan ko sa, yung tunay kong pangalan sa nickname ko. Sabi, ba't ba Makmak? So, sabi nanay ko, makulit ka kaya Makmak. So, yun. Kaya, kumbaga, lahat naman tayo, mahal natin yung mga pangalan natin, di ba? Si Kulaong lang naman yung ayaw na siya matawag na Norman. Ayaw matawag na Mangusin. Pero yung mukha niya, mukhang Norman Mangusin. Okay? Okay. Hindi Norman ang pangalan niya, Kulaong. Oo, si Boris. Okay, kung anak ko yan at ayaw sa name niya, itatakwil ko na yan. Diba? Ate Pink Butterfly. Ate Michelle, plema po. Plema yung laman utak.
Miss Mengo, dapat makarating sa munisipyo ng Cagayan pinagagagawa ni Norman para ma-persona non grata yan. Sana nga eh. Toll road sector, damay-damay na kayo mangusin lalo na pagdating sa money involved. Kasama sa HOYU yan. Leonardo, nung panahon na namamayagpag si Kulaong, medyo obob pa sa internet mga tao. Mga madaling mapaniwala sa internet. Baka nga karamihan nakikipisonet pa. Ay oo, uso noon yun, pandemya. Toll road sector, sabihan mo ko, Tolmac, kapag nanood ka ng hearing, magkita tayo. Kapag nag-umpisa ng hearing, Tolmac, sasama ako, gusto kong manood. O sige, sige. O. Kahit sa Jensan, sumama ka. Kuya Juanito Mendoza, dapat i-call out din ang DFA. DFA po ba? Walang iwanan, kulaong time, Ate Glenn. Okay, toll road sector, yan ang memo na secret, di umano, kumalat na sa social media. Background pa lang ni MG, pang mayaman na. Oo, ang ganda ng hotel. Okay, Kuya Juanito Mendoza. Ayan, shoutout po. Okay, Lizette. May sagot na po ba yung BP ng CSU? Wala pa po. Nakakasira sa mga ahensya, yan si Kulaong. Tama. Kuya Kenkel, last warning to me. Bob. Okay? Napakatindi ho ng warning ni Norman dito, mga kahombre ko. Parang tipong may bagyo na paparating o tipong may The Purge. Alam niyo yun, tindi ho talaga ng mukha nito, mga kahombre ko. Kahit ata 10-wheeler truck no, sa mukha nito, talagang hindi ho tatalab kasi talagang antigas ho na mukha nito, mga kahombre ko. Now, habang nandito ako namamalagi sa Cagayan, bahagi ng aking vlog na kung sino man ang unang dumating habang nagla-live ako, binibigyan ko ng 5,000 piso. Totoo yun. Magmamano lang. Yes. Maraming estudyante, hindi lamang CSU. May mga taga North Luzon State University, meron kung saan-saan galing. Nagpunta rito, nabigyan ko naman. Nagkataon na 2 estudyante sa magkaibang araw ang nabigyan ko dyan na nag-aaral sa Cagayan State University. Now, marami akong basher. Yung mga basher ko, binash kayo, binlag kayo. Ngunit magtatanong ako, nasaan doon ang scam? At ipaliwanag nyo paano naging scam, Miss Meriden o Mrs. Meriden Ventura. Ngayon, naglabas ka ng statement, parang inaakusahan mo ako na ako ay scammer. Bibigyan kita ng 24 oras para mag-public apology. This is my last and final warning. Otherwise, gagamitin ko lahat ng kapangyarihang meron ako, pasisibak kita sa trabaho, kakasuhan ko pa yung Cagayan State University. Patunayan mo na may fraud. Kapag hindi mo napatunayan, kakasuhan kita. Wala talaga nakakausap si Kulaong na abogado eh. Expose na expose yung kanyang dito, yung kanyang mga salita dito. Kasi kung meron kang nakausap na abogado, dapat ang sasabihin mo, wala namang grounds para magkaso ko doon sa inilabas ng CSU. Kasi nga, di ba, there is the word allege. O, ibig sabihin, allegedly nga. O, ginagamit niya yung allegedly noon. Hindi niya na ngayon alam kung ano yung allegedly. Di ba? Yan yung kaibahan ng may nakakausap na abogado sa walang nakakausap na abogado. So, kumuda ka kagad ng kumuda, binanatan mo yung si Miss Mariden na merong kasamang abogado doon sa papeles, tapos ikaw, wala kang nakakausap na abogado, edi nakuryente ka. Umalis ka ng Cagayan, nagtatakbo ka papuntang Kawayan kasi natakot ka na merong makaano sa'yo. Kasi pinag-iinitan na daw po ito dun eh. Naalarma yung mga tao sa ginagawang gulo ni Kulaong. Actually, dun pa lang sa mga taga-Food Panda na penerwisyo ni Kulaong, medyo mainit na yung mga tao nun. O lalo ngayon. Abay, yung mga ibang mga nanay dyan, yung ibang mga tatay dyan nag-aral sa Cagayan State University na yan. Diyan sila nakapagtapos, diyan sila mga nakapag-asawa, nakakilala ng kanilang mga napangasawa, diyan sila kumbaga,
Isang malaking institusyon yan na ginagalang ng buong Cagayan. Tapos pagsasalitaan mo ng hindi magaganda, pagsasalitaan mo yung kanilang vice president, pagmumurahin mo, ay talagang lalayo si Kulaong doon. Takot lang nitong matres yun. Lahat ng pwede kong gawin, gagawin ko. Lahat ng kapangyarihang meron ako, gagawin ko na. Ipasisibak kita sa trabaho, patatanggal kita sa DepEd, kakasuhan kita sa Maynila, at kakasuhan ko pa yung Cagayan State University. Bakit kanila pinayagan na maglabas ng ganyang statement? Ipakalat nyo to, kino-call out kita. Nasaan ang fraudulent? Ano namang walang scam? Sino ba nagsabi sa'yo na meron kang scam na ginawa? Yan ka na naman di ba? Tulad doon, sinabi mo doon sa 2 estudyante na tinarantado mo, di ba? Sabi mo, bakit nila ikaw nilaglag sa akin? Sinabi mo rin sa video, di ba? May banat naman to baka gago sa kanyang post. Ang title is, inilaglag daw ako noong 2 scholar. 10 beses ko pinanood yung video. Wala namang nakalagay na na nilaglag ako, makagago. Pinipilit mo silang magsalita ng against me, wala naman silang masabi na against me. Alang nga ka, meron ka pa nakikita na lalamang nilaglag, hindi mo nakuha yung gusto mong tanong. At gusto mo sagutin nila yung tanong mo na script na according sa gusto mo, wala nga silang mailaglag. Wala nga silang masabi dahil solid supporter ko yung mga magulang nun. Payang-paya si Kulaong doon sa 2, no? Kay Walborga saka kay Jana. Pag makulong si Kulaong, pag bakasyon ko sa Pinas, pwede ka ba kitang kasama dumalaw sa kulungan ni Kulaong upang maluwag lang ang oras mo para sa isang tagahanga? Ano gagawin natin doon? Pag-aaksayan mo pa talaga ng oras yan. Kuya Richard Mansilungan. Master Room, Nanay ni Kulaong, namamasukan na bilang kasambahay. Talaga ba? Kenkel, ginigisa niya sarili niya sa sariling mantika, digging his own grave. Ayun, digging his own grave, malala na talaga. Miss Mengo, Boss Mac, meron yan, abogago. Master Room, sarap na sarap si Kulaong sa pagkaing tao. Palibasa, ngayon lang nakatikim yun Okay, Ate Pink Butterfly, hoy, bigyan mo muna ang nanay mo. Baka sa ngayon walang pambili ng bigas. And namamasukan daw pong kasambahay. Kuya Juanito, Idol Makmak, pa-shoutout naman po. Yung pasahero kong si Sir Delmar, punta po kami sa hospital. Okay po, ingat po kayo. Kay Miss Mengo, paano kung NBI unang dumating habang nagla-live siya? May 5K na, hoyu pa. Oo nga, no? Di nanalo ang NBI. Langya ka. Tapos ang ipapa-surprise bring me niya, posas. Siguradong meron. Yung salitang laglag, di ba? Kalokohan mo yon, Norman. Kung ikaw wala talagang ginagawa masama, para maisip mo pa yung word na laglag, parang napakasama mong tao, and you know it. Kasi ikaw mismo nagsabi noon, tama? Tulad dito, wala naman sinabing scammer ka. Pero ikaw na yung nag-insist na sinabihan ka ng scammer. Ano ka ba naman, Norman? Ayaw mo kasing gamitin utak mo. Pinagmamayabang mo yung iyong law firm. Wala namang problema. Lahat naman tayo may capacity. Lahat naman tayo may kakayanan. Warning mo yan. This is my warning. Mrs. or Miss Mariden Ventura. I'll give you 24 hours para mag-public apology. Hindi kita makontak. Tawag ako ng tawag sa telepono mo. Hindi ko kayo makontak. Patunayan yung may fraudulent. Pag wala, yan na yung simula ng wakas mo. Sisiguraduhin ko sa'yo, patatanggalan kita ng lisensya, pasisibak kita sa trabaho, at higit sa lahat, didemanda namin yung Cagayan State University. Kung meron kayong reklamo, contact sa Mora and Poblador Law Firm. Yung mga abogado ko. 24 hours. Ngayon pa lang, ipadadrop ko na sa abogado kang complaint sa DepEd. Bobo sa DepEd. Bring me posas pala Yun nga, Ate Ira. Di panalo yung NBI o CIDG o PNP na huhuli sa kanya. Lang. Na literal na makipag-engage, no? Sa isang law firm
O, sabihin na natin nakarespeto ang law firm na lagi-lagi mong binabanggit, tama? Pero, isang tawag mo lang yan eh. Tumawag ka sa mga abogado mo for them to make you understand yung mga do's and don'ts mo sa social media. Kasi, mas marami pa yung don'ts na ginagawa mo kaysa sa do's mo eh. So, yes, lumalabas na wala kang abogado o wala kang pang-abogado. Di ba? Kasi alam mo yan, alam niya yan mga kahombre ko, hindi humura ang magkaroon ng abogado o kahit magtanong ka may bayad mga kahombre ko, alam niya yan. Knowledge is power. Kaya literal, kahit magtanong ka sa abogado mo, di ba? May bayad yan. Di bali na lang kung retainer mo yung abogado mo. Ibig sabihin noon, monthly mo siya binabayaran. O pwede ka magtanong anytime, kahit anong oras. Pero yung mga estilo ni Norman, mga kahombre ko, kasi retainer pa lang ng mga abogado, magkano mga kahombre ko ha? Nasa mga 80, 100,000 kada buwan. O ewan ko lang, kung may kakayanan si Norman na magbayad ng ganyan, literal nga na, niwala na nga itong bahay. Tumitira to sa hotel na tigwa 1.4 lang kada gabi. Retainer pa kaya? Pero mga kahombre ko, wag ho nating iisang tabi. Wag ho nating kalimutan na yung isang estudyante doon ay may kasintahan at asawa na pala. At estudyante ho ito 10 years ago. So dito ho bumase yung CSU sa call-out post ni Fuji News. Naintindihan nyo mga kahombre ko? Kasi this is fraud. Ito ho yung fraudulent dyan. Kasi ginamit niya ang isang tao na hindi naman estudyante ng universidad na yun. Ayan ho ang nakakalungkot sa part na yan, mga kahombre ko. Diyos ko, bakit? Bakit may mga ganito hong klase ng tao? Hanggang sa dulo, mga kahombre ko, itong mga ganitong klase ng tao, dapat to, wala talaga to sa social media. This is a different type of animal or demon, mga kahombre ko. Iba ho ito. Ito yung tipo ng demonyo talaga na delikado, no? Delikado rin ho ito sa utak, lalo na ng mga vulnerable na mga tao. Lalong-lalo na mga OFW, mga medyo maiedad na napakabibilis hong mga mapaniwala. Pag narinig mo itong tao na ito, mabibilog ka talaga nito, mga kahombre ko, ha? Kung meron pa man na naniniwala dito, sana kahit papano, mabawasan o nababawasan na, mga kahombre ko. Sana ay tunay, no, na nababawasan na kayo. Huwag ho kayong magpakatanga dito. Please. Bibigyan kita ng Huwag magpakatanga kasi marami naman ang namulat. Marami na. Si Nanay Bing Ro, actually 3 years kaming hindi nagka-contact, hindi niya ako na-chat o hindi ko siya na-chat. Pero lately, nag-chat siya sa akin, gamit niya yung account niya, pero hindi ko siya nakilala. Iba kasi pangalan. Tapos nagpakilala siya si Nanay Bing Ro. Oh, yun, si Nanay Bing Ro. Dati, nakita nyo sa tarpaulin ng FFCI, nandoon siya. Talagang nagbibigay po yan ng pang-humanitarian kay Kulaong. Unahan pa yung pangalan niya. Alam nyo ba kung sino ang pinakamalaki nagbigay, pinakamalaki binigay? Yun ang unang-una sa pangalan ng nakalagay sa tarpaulin. Ganun po yun noon. Ha? Kaya po, eto, sana talaga, mabawasan yung mga tao na naniniwala dito. Actually, nakita naman natin, maganda naman ng tinatakbo. Marami naman ang nabawasan yung mga, mga naniniwala kay Kulaong. May nagsasubscribe sa kanyang channel, pero para lang tarantaduhin siya. Hindi para suportahan siya. Marami siyang supporter, sabi nga niya, 40,000. Doon siguro sa mundo ng mga engkanto, sa mundo ng mga impacto, yun. Pero dito sa mundo natin ng mga tao, yung 40,000, baka kung sa 40,000 kung 40,000, baka 38,000 yung basher niya, 2,000 lang ang supporter niya. Maraming salamat, Mac, sa malaking tulong mo para sa mga OFW. Mabuhay ka, Mac, hanggang gusto mo. Salamat po, Kenkel. Kaya nangangayayat di na makatulog.
kakaisip ano na ba nangyari sa buhay niya. Tama. Kuya Richard, mas gusto ko maglakas ng loob si Kulaong nakasuhan ka para sa daming ebidensya na hawak mo. Hindi na makakalabas yan. Hindi na makakapanloko ng katulad ko na OFW. Sana nga eh. Lakas lang magsalita on cam, pero baka sa totoong buhay, kapos na yan. Siya magbabanta sabay turo sa law firm, parang ikaw tagatahol, tapos iba ang kakagat. Janar J. Baro, bring me ang laro, tapos mamaya magmamano lang daw ang gulo niya. Dimple, ayun, Master Rom, Kenkel, Piel Jerome. Good morning po